Ito, may ID. Ito siguro yung may-ari ng bag. Mapapagawa ko na yung bahay namin kung hindi ko ito isusoli. Total, wala naman nakakitang ako ang nakapulot. Pero andito yung ID ng may-ari. Ano kayang gagawin ko? Bahala na. Ano ba namang klaseng buhay to? Oo, wala na naman pala kaming bigas. Nakakainis naman. Anong isasahin ko nito? O mahal, bakit ang lakas ng boses mo? Nasa kapitbahay pala ako, naririnig ko na yung boses mo. Tignan mo naman kasi. Sino ba naman ang hindi maaburido sa ganito? Wala tayong kakainin. Hayaan mo mahal, magre-remedy ako sa kapitbahay. Ano po yun, Nay? Wala po tayong may sasaing. Oo anak, paano tayo kakain yan? Wala naman na akong pera dito. Ako rin anak, naubos na rin yung allowance ko. Nay, Tay, may naitatabi pa naman po ako diyang baon. Yan pa lang po muna yung pambili natin ng bigas. Buti na lang may naitatabi ang anak mo. Hindi ka kasi maghanap ng magandang trabaho para guminhawa naman tayo kahit papano. Pasensya na kayo mahal. Anak, naghahanap naman talaga ako. Kaso wala talaga akong matsambahan. Ang sabihin mo, kontento ka na dyan sa trabaho mong yan. Tignan mo nga tong bahay natin. Ni hindi man natin mapaayos. Wala man tayong maipundar. Pasensya na kayo mahal. Anak, konting case pa. Giginhawa rin tayo. Kailan pa? Tagal mo na sinasabi yan. Nay, tama na po yan. Ako na lang po bibili ng bigas. Nakakainis naman. Wala man lang tayong maayos na bahay. Nay, huwag na po kayong magalit. Malay niyo po makaipon po ulit ako. Di ibibigay ko po sa inyo, pambili ng yero. Ay nako, ang anak ko talaga. O mahal, ano nangyari at makalat dito? Yan kasing bubong mo. Konting hangin lang. Tinapakay na. Ngayon, nakita mo na. Anong balak mo ha? Alangan hayaan mong ganyan na lang yan. Eh mahal, kahit gusto kong palitan yung bubong natin, kulang pa yung sasahurin ko. Yun na nga eh. Paano tayo giginhawa kung hindi ka naman makahanap ng trabaho na mas malaki ang sasahurin mo? Mahal, naghahanap naman ako, di ba? Puro ka na lang hanap. Hindi ka naman matanggap. Hanggang kailan na lang ha, JR? Nay, tama na po yan. Pagod pa po si tatay galing trabaho. Hay, ewan ko ba naman dyan sa tatay mo? Kontento na yata siya sa ganitong klase ng buhay. Diyan na nga kayo. Ba't ganyan lagi si nanay mo? Pagpasensya nyo na po si nanay, Tay. Pagod lang po siguro yun kakaasikaso dito sa bahay. Nauunawaan ko yung nanay mo, anak. Pinipili ko makahanap ng magandang trabaho. Kaso talagang wala eh. Relax ka lang, Tay. Pasasana't makakahanap ka rin ng magandang trabaho. Buti ka pa, anak. Intindihan mo ako. Sana ganun din yung nanay mo. Naiinis lang yun, Tay. Pero naiintindihan ka rin nun. Sana nga, anak. Sana, surte na ako ngayon. Makahanap ako ng magandang trabaho. Tagal naman ng jeep. Makaupo nga muna. Mukhang may nakaiwan dito sa bag. Kanino kaya to? Ha? May wallet. Dami laman nito ah. Ito, may ID. Ito siguro yung may-ari ng bag. Mapapagawa ko na yung bahay namin kung hindi ko ito isusoli. Total, wala naman nakakitang ako ang nakapulot. Pero andito yung ID ng may-ari. Ano kayang gagawin ko? Bahala na.
Mahal, anak, andito na ako. Mahal? O mahal, mukhang saya natin ngayon ah. Anong meron? Oo nga, Tay. Mukhang ang ganda ng aura natin ngayon, ah. Mahal? Makakabili tayo ng yero at bigas nito. Mahal, umamin ka. Saan mo kinuha tong perang to? Mahal, kunin mo na yan. Dahil sinisigurado ko sa inyo, hindi galing sa masama yung perang yan. Talaga? Eh saan galing to? Ang totoo, galito kasi yun. Ito na siguro yun. Tama yung address. Tao po! Tao po! Tao po! Sino sila? Magandang araw po. Dito ba nakatira si Miss Rose? Opo, dito nga po. Bakit po? Ito kasing address sa ID ng bag at wallet na napulot ko. Tsaka may lamang pera. Yan yung nawawala kong bag, kuya. Kanina ko pa hinahanap yan dito sa bahay. Akala ko nandito lang yan. Naiwan ko pala kung saan-saan. Sa hintayin po ng jeep po nakita to. Ayoko nang pong angkinin yung perang hindi sa akin. Tsaka isa pa, may ID po kayo sa loob. Kaya dapat lang po na ibalik ko. Naku, maraming salamat, kuya. Pambili ko rin ito ng gamot. Iilang tao na lang yung kagaya nyo. Ano po bang trabaho nyo? Kasalukuyan po naghahanap po ng medyo magandang trabaho. Kinukulang po kasi yung sinasahod ko sa construction para sa pamilya ko. Ganun po ba, kuya? Pero tignan mo naman, kahit hirap ka pala sa buhay, hindi mo nakuha ang pag-interesan ng napulot mo. Hindi ka nasilaw sa pera. Nako, hindi po. Kahit may pangangailangan po ako, hindi ko po ipagpapalit ang dignidad ko sa maliit o sa malaking halaga ng pera. Nakakatawa at bilib naman ako sa'yo, kuya. Buti ganyan ka mag-isip. Siguro, kung iba yung nakapulot nito, sigurado hindi na bumalik sa akin ito. Wala po sa isip ko yun. Pera lang po yan. Kahit saan pwede mong kitain. Tama ka dyan, kuya. Nga pala, ito, tanggapin mo bilang ganting pala ko sa'yo. Nako, wag na po. Hindi lang po ako humihingi ng kapalit. Alam ko naman po yun. Gusto lang kitang tulungan. Sige na, wag ka nang mahiya. Kunin mo na. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin to. Makakabili na po kami ng yero at bigas. Saka kuya, di ba naghahanap ka ng trabaho? Opo. Bakit po? Kailangan ko kasi ng katiwala sa bukid. Yung mag-aasikaso ng mga pangangailangan ng mga tauhan ko. Gusto niyo po ba? Eh kung malaki po yung sahod, wala tayong dapat pag-usapan pa. Tinatanggap ko po. Sige kuya, pwede ka na mag-umpisa bukas. Dodoblein ko yung sahod mo sa dati mong trabaho. Talaga ho? Oo. Maraming salamat. O sige, babalik pa ako bukas para makapag-umpisa na. Tiyak magiging masaya maging ako nito. Alis na po ako. At ganun ang nangyari. Kaya simula bukas, may magandang trabaho na ako. Ang galing naman ng tatay ko. Kaya sa'yo ako, Tay, eh. Oo nga anak. Sa kabila ng pangangailangan natin, hindi nagpasilaw ang tatay mo sa pera. Mas pinili niyang manatiling malinis ang dignidad niya kesa sa pera. Oo nga po, Nay. Kaya tutularan ko po kayo, Tay. Tama ka nga anak. O siya, sige. Tara na sa kusina. Kaya na tayo. Nagugutom na ako. Sige mahal.